bago siya pinaslang. May mga lumabas na nagpunta raw sa casino pero hindi naman napatotohanan yan. Merong nagsasabi na nakita after that sa lobby, naglalakad daw si Nida Blanca pero hindi rin napatunayan yon. Yung records yung logbook ng guard sa Atlanta Towers, wala naman sasakyan ng associated kay the late Nida Blanca o kaibigan niya na sumundo sa kanya. So, there must be somebody using a different car, hindi yung kotse niya ginamit. Pagpunta namin sa casino, makiat kami, tinignan namin yung mga pinaka-manager doon. Nagpunta ho ba rito si Nida? Nakita ba niyo dito ho nung kagabi? Ay, wala hong Nida Blanca, yung mga naglalaro doon. Kilala naman nila si Nida, siyempre artista. Ngunit may isa pang kwento na nagsasabing nakita rin na sinundo di umano sa Atlanta Center si Nida Blanca ng kanyang matagal ng sekretaryang si Elena de la Paz. Kasabwat umano ito sa krimen. Walang katotohanan yun. At ako nandito nung araw na yun. Hindi ako umaalis. Alam ko na ang Tita Elena couldn't have had anything to do with it. Buo ang paniniwala ni Kay, nag-iisang anak ni Nida, na may kinalaman sa pagkakapaslang ng kanyang ina, ang amaing si Rod Strong. We all know that it wasn't the doing of just one man. The crime was committed by a group. Who else in this whole household would know the schedule of my mom that day? I wasn't here. So, paano naman natagpuan, paano nalaman ng mga killers niya kung saan siya that day, kung saan siya pupuntahan. So, of course, they must have gotten information from Rod. I did not, nor did I have my wife murdered. Walang nag-akalang ganito magwawakas ang buhay ng batikang aktres na si Nida Blanca. Sinaksak si Nida. Ilan daw? Bugbog, sarado si Nida. Siyempre, ikaw man ang kagigising mo, makakatanggap ng ganyang balita, magugulat ka dahil hindi mo akalain eh. I'm very sure, wala siyang kagalit. Wala talagang kagalit. Walang kagalit si Dory. Wala. At first, I couldn't believe it, no? When Tita Elena broke the news to me, mayroon daw nangyari sa mami ko. Hindi pa diniretso ni Tita Elena over the phone. So ako naman, farthest thing from my mind, kaya hindi ko naisip na yun ang ibig niyang sabihin, na patay na pala. Oh, we were soulmates. we were so close. It was my best friend, my lover, my wife. Para sa marami, isa itong malagim na katapusan para sa isang institusyon ng industriya ng showbiz. Ang pagkaalam ko lang, yung extra siya, but I think the decision of the Director Abiliana, Bert Abiliana, and Doña Sisang, and the group, and the executives, ginawa siyang yung Korea. Doon nag-shine yung pagka-artista talaga niya. Nakita ni Doña Sisang, nakita ng lahat na kayang-kaya na niya. So she's the original Taray. She was very, very competent to portray that Taray personality. Because hindi naman siya mataray, matapang. Itong ano? Ikaw dahan-dahan ka na panalita mo ha? Kasalanan ba ng nanay ko kung mapulot yung damit? Kasalanan ba kung mapulot yung baril? Dami ka naman sinabi. Bueno! Mahigit 160 pelikula ang nagawa ni Nida Blanca sa kanyang 50 taon sa showbiz.
Tumanggap ng hindi mabilang na parangal para sa galing niya sa pag-arte. At ang pagiging ulirang ina ni Nida, dala-dala niya sa comedy sitcom na John and Marcia kasama si Dolphy. Unang-una, ha? Alalahanin mo, ang lalaki. When we're talking of movies, these are Nestor de Villa, Nida Blanca. When we're talking of television, John and Marcia. 18 years? Ilang years yun? Oh, no joker kung 18 years, ha? Haba. Para sa kanyang nag-iisang anak na si Kay Torres, higit pa sa mga parangal ang masasayang alaalang iniwan sa kanya ng kanyang ina. Mahilig mag-surprise yan. Siguro, palibhasa, I'm the only child. Di ako lang nasa-surprise niya lagi. So I'm always the victim. When I was gonna go back to the States na, hinatid niya ako sa airport. Yung pala, kasama siya. Bumili na pala siyang ticket. Hindi inakala ni Kay na susurpresahin siya ng ina hanggang sa araw ng kamatayan nito. She left with a bang. She likes that, no? Kahit sa pinakahuling araw niya, ginulat niya mga tao, no? With the way she went. But of course, it's the most painful way. One of the most painful ways to lose a mother. Masayahin, puno ng buhay at pamilya kung ituring ni Nida ang kanyang mga kaibigan at katrabaho. Kaya hindi sila makapaniwalang dadanasin ni Nida ang isang malagim na kamatayan. Death in my family, na she was always there every night. When my husband died, she was always there, very supportive. When my apo died, the more, she was always there. So, papaano mo makakalimutan na isang taong nakikiramay gabi-gabi? Magandang aming samahan talaga. Wala kaming kaproblema dito noon. Kaya hinagulat din sa nangyaring ito. Hindi naman nalalayo ang tinahak na karera ni Rod Lawrence Strunk sa Amerika. Halos magkasabay na umusbong ang showbiz career nila ng asawang si Nida noong 1950s. Nakilala siya bilang singer gamit ang screen name na Rod Lauren at may one-hit wonder na kantang If I Had a Girl noong 1960. Madalas niyang naikikwento sa amin ng masasaya nilang panahon. Nakapagpakita pa siya sa akin ng mga huling sulat ni Nida Blanca sa kanya na naglalaman ng mga malalambing at mapagmahal na salita. Pero hindi rin daw palaging masaya ang eksena sa pagsasama ni Nida Blanca at Rod Strunk. Nung ina-evaluate namin kasi yung case, pumunta kami doon sa bahay nila. Yung household nila, members ng household, nagsasabi na kuminsan separate na rin yung tinutulugan nilang dalawa dahil nagkakaroon sila ng problema. Hindi po pwede kay Nida yun eh. Pag sinaktan mo yan, maski alam lang ng babae si Nida, mabilis si Nida. Hiwalay na kung hiwalay, kung gano'n, di ba? Ayun, tapos nung minsan na, di ba, na sangkot siya sa pagsasyab ng drugs. Anong year yun? 1990 yata yun. E di, nahuli namin mismo yun, Nida dito. Pero napatawad pa rin niya. Kumusta ang relasyon ng mami mo at saka ni Rod Strunk? May nabanggit ba siyang problema o anuman tungkol sa kanilang relasyon? During the latter years, nakikita ko na ang mga mysterious ways ni Rod eh. Aside from the fact that he was hooked on the shabu, you know, the drugs. Yung finances kasi niya out of control. And my mom was complaining to me already about that. And parang time bomb na lang waiting to explode. Dahil sa hindi naging maganda ang takbo ng career sa Pilipinas man o sa Amerika, si Nida raw ang halos bumuhay kay Rod. He was a freeloader. I mean, he just relied on my mom for support. This dependence showed to us that he needed Miss Nida Blanca alive rather than dead because he would not gain anything from her death. In fact, he lost everything.
Iba't ibang anggulo ang lumutang kung bakit walang awang pinatay ang batikang aktres na si Nida Blanca. Lumabas ang teoryang may nakaalitan umano si Nida sa opisina niya sa MTRCB. Wala naman tayong motibo na professional jealousy sa MTRCB. So, kinas out namin yung motibo na yun. Maaari rin umanong ordinaryong hold-up lang ang motibo ng mga salarin. No, because masyadong professionally done. According to the NBI and the PNP at that time, malinis ang pagkakagawa. Professionals daw. Isa pang maaaring rason kung bakit daw pinatay si Nida ay ang pagpapahiram nito di umano ng pera sa mga naglalaro ng kasino. May motibo rin na si Nida Blanca is involved in lending. Ito yung business angle naman. At habang siya ay na-involve sa lending, nagkaroon ng lukuhan sa lending. Pero I heard na meron tayong retired general na kasama niya sa business. Nakikipag-deal sila sa casino. That means there has to be a lot of money. And I know for a fact that there wouldn't be that much money to be lending. I mean, it's not the kind of, even just to think about it, it's so not my mom. Lumitaw din ang dahilan na away mag-asawa ang isa pang motibo kung bakit pinaslang ang aktres. Ang isa sa mga motibong tinitignan ng mga investigador noon ay yung interest ni Rod Strunk doon sa properties ni Nida Blanca dito sa San Mateo, Baguio, Antipolo at saka doon sa Torrance, California. Pero lahat ito ay nakapangalan at ibinibigay sa anak niya si Kate. Karamihan ng ari-arian ni Miss Nida Blanca are in real properties. And under the law, a foreigner is not entitled to own real property in the Philippines. You know, he was already showing signs of greed during the latter years of their marriage, to the point where it really affected even me because, well, there was this property nga in the States where he wanted his name on the title. Pinaglaban ko kung ano ang tama, and even my mom agreed to what I did. Sabi niya, oh yeah. He hated me for life. Would like to present to you the suspect in the killing of Miss Nida Blanca. He is Philip Medel A. Lucero. Ngunit parang bombang sumabog ang revelasyon ni Philip Medel Jr. Siya raw ang hired killer ni Nida Blanca at ang itinuro niyang mastermind ang mismong asawa ni Nida na si Rod Strunk. I hope mankind will understand the sin I have blindly committed. I was bothered by my conscience and I have to give justice to the death of Nida Blanca, who was accidentally killed because the project that was introduced to me was to confront a woman who is a notorious swindler. Sa inuupahan niyang apartment sa Camias, Quezon City, sinasabing inaresto umano si Medel. That was November 18, Sunday evening. Nakita ko, high-powered gun ang dala. Nabigla nga ako, may mga dumating. Mga pulis na hindi yung ang tawag to, yung civilian. Walang silang uniform. Lumabas yan sa investigation na nag-voluntary surrender sa CIDG. Sa written confession ni Philip Medel, idinawit niya ang isang Mike Martinez, ang nagpakilala umano sa kanya kay Rod Strunk. Sabi ni Philip Medel, si Mike Martinez kaibigan niya. The only reason why he mentioned his name dun sa confession ay sapagkat binubugbog siya at magbigay daw siya ng mga pangalan na kakonspirator niya. Noong araw na lumantad si Medel, dinakip di umano si Martinez ng 7 di pa nakikilalang lalaki sa kanyang bahay sa Parañaque. Ayaw nang magsalita ng pamilya ni Martinez, pero ayon sa kanila, hindi na natagpuan pa si Mike magpasa hanggang ngayon.
Noong November 19, 2001, si Mike Martinez po was allegedly abducted by unidentified men. Sino po kaya yung nasa likod? I have no idea. Ayon pa sa salaysay ni Medel noon, nag-usap pa raw sila ni Rod Strunk sa isang restaurant isang gabi bago ang pagpatay kay Nida Blanca. Ito yung music room kung saan madalas tumambay si Rod Strunk nung nabubuhay pa ang kanyang asawang si Nida Blanca. Pero dati raw itong music room na ito ay napapalibutan ng makapal na kurtina at soundproof pa. Kaya hindi natin malalaman kung merong tao dito sa loob ng music room or wala. Meron din itong back door. At kapag sinundan natin itong backdoor na ito, malalaman natin na ito ay dire-diretso hanggang sa kalye. I would think at about 1:30 to 2, if I recall it correctly again. Mr. Strunk started to worry because he was expecting his wife to be home by that time. And so he proceeded to the Atlanta Center car park and checked. His statement was that he looked inside the car and saw nobody inside. And after checking, he left and went back to White Plains. Ngunit naniniwala si Kay na hindi kayang gawin ni Rod Strunk ang krimen mag-isa. Sinabi mo, isang grupo nga yung pumatay, so he doesn't have... And yeah, that's right. He could be here and he could be giving instructions over the phone. So it still makes him, you know, as guilty. I don't know Mr. Strunk! I don't know him! I don't know Mr. Strunk! Your Honor, we'd like to take note. Ang inaakalang lulutasan na sa kaso, biglang naglaho nang bawiin ni Philip Medel ang kanyang testimonya noong November 23, 2001. This cruelty that was inflicted against me! Kaya lang daw siya umamin sa krimen noong November 19, 2001 ay dahil ginamitan siya ng mga pulis ng dahas. Sinupot nila ako at saka they put wires on my feet to charge with electricity. Then after a couple of minutes, they transferred one of the wire to my genitals and continued in torturing me. Yung torture allegation niya ay laban sa ibang members ng CIDG. This was investigated by the NBI itself at saka yung Commission on Human Rights, which dismissed the case na hindi niya napatunayan na siya tinorture. At dahil binawi niya ang pag-ako sa pagkakapatay kay Nida Blanca, hindi na-simula ng investigasyon kay Strunk. Walang warrant of arrest na nailabas para sa asawa ni Nida Blanca. Mr. Rod Strunk was supposed to submit his counter affidavit to the confession made by Mr. Philip Medel. But he never had the chance to do so because Philip Medel already recanted. Palagay ko may alam talaga siya. I just don't know why he had to confuse the whole thing. January 21, 2002, lumipad si Rod Strunk patungong Amerika para makapiling umano ang kanyang may sakit na ina. When the Philippine government filed the petition for extradition, nagkaroon ng provisional arrest kay Mr. Rod Strunk sa Amerika. And he was detained for quite a long time sa Amerika. 6 na buwan na nakulong si Strunk sa California dahil sa extradition case na inihain laban sa kanya. Sa mga isinumitang ebidensya ng Pilipinas sa California Court, lumutang ang pangalan ng isang retired General Galileo Quintanar. Ayon sa pahayag ni Leonilo Gonzaga na nakasaad sa dokumento, magkakilala umano si General Quintanar at si Medel. Si Gonzaga ang isa sa mga kinukwentuhan umano ni Medel tungkol sa koneksyon niya kay Strunk at kay General Quintanar. Ayon pa sa salaysay ni Gonzaga, nakita niya si Rod Strunk sa bahay ni General Quintanar. Ang nagpatira doon sa bahay na inuupahan na yan, ng room na unit number 3 ng Kamyas, yun ang akin. Si General Quintanar, 3 silang lalaki yan. Si General Quintanar ang nagbibigay, nagbabayad. Siyang aking tenant talaga. Nadamay ang pangalan ni General Quintanar sa kaso dahil sa testimonya ni Gonzaga. Sinikap naming kunin ang panig ni General Quintanar pero tumanggi itong magpa-interview.
Ayaw na raw niyang madawit pa ang kanyang pangalan sa kaso ni Nida Blanca. Itinanggi rin niyang kilala niya si Rod Strunk at Philip Medel. Ibinasura ng Department of Justice na mapabilang si General Galileo Quintanar sa listahan ng mga suspect dahil walang matibay na ebidensya ang nakalap laban sa kanya. November 12, 2003, naglabas ng desisyon ng District Court ng California. Magkakasalungat daw ang mga nakalap na ebidensya laban kay Strunk, kaya agad inuutos ang pagpapalaya sa kanya. 4 na taon matapos makalaya si Rod Strunk, natagpuan siyang nagpakamatay sa Tracy Inn sa California noong July 11, 2007. Well, God said justice is mine, all right? But I know that He's a good God and He's not one to probably seek justice that way. So whatever happened to Rod Strunk, I guess he brought it upon himself. Do you think it's more than Rod Strunk? One thing for sure is that, yeah, this is done by a group. They may have other, motives for doing that. And whatever participation Rod Strunk had, well, only he would know that, no? Ano sa tingin mo yung tunay na motibo sa pagpatay sa mami mo? Scary, no? Political. I don't even know if I'm supposed to say it, di ba? Sa pagkamatay ni Rod Strunk, masasabi nga bang sarado na ang kaso? O kasama niyang pumanaw ang mga sagot sa misteryo ng pagkamatay ni Nida Blanca? Nitong nakaraang undas, binisita ni Kay Torres ang puntod ng kanyang ina sa Loyola Memorial Park. Ika-7 anibersaryo ng pagkamatay ni Nida Blanca ngayong buwan ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy kung sino ang mga salarin. It's really hard to move on, but I've really tried my best, no? Siyempre, parang sabi ko nga, okay, I'll try to concentrate on my life now. Try to set aside the case. But I haven't closed my doors naman eh. Just for the sake of my mom. I don't want to say that I'm giving up. Kasi who knows, someday, magkaroon ng significant breakthrough sa kaso, malutas pa rin, di ba? Ngayong patay na ang pangunahing suspect na si Rod Strunk, lalo raw naging malabo ang takbo ng kaso. It is our law that once the accused dies, the criminal liability is extinguished. And so with the death of Mr. Strunk, yung pagliliti sa kanya, kailangan na ring matigil. I've always told the other people that this does not really solve the case. Sabi ko, naging mas malalim pa nga ang kaso because si Rod Strunk kasi holds the key to the solution of the case. I believe that he had something to do with it and he could have given some vital information to help solve the case. Sa ngayon, nasa presentation of evidence pa lang ng prosekusyon ang status ng kaso. Madrama na yung kaso ng mami ko na ito. At wala na ring abogadong kumakatawan ngayon kay King. When I terminated Attorney Demetrio last August 2006, I said to myself, when I had a lawyer, it didn't exactly help solve the case. Kasi naging magulo rin nga. Dahil pati si Tita Elena nadamay na hindi naman dapat. So right now, I really don't see the need for one. Si Philip Medel Jr. naninindigan pa rin hindi niya nakilala si Rod Strunk. I have not met him in person. I have not known him. Since I was born, I have not met him. Nakakulong pa rin siya sa Pasig City Jail sa kasong murder. Medyo mabagal pero wala tayong magawa eh. Yan ang batas ng Justisya sa Pilipinas. You have to adhere really. Pero regarding the
our justice system. I have strong faith in our justice system. Hindi tamang sabihin na case closed dahil namatay na si Strunk. Hindi. Lalo naging malabo nga eh. Kasi yung pag-asa sana nilang makakatulong na nawala eh. Ang mabagal na usad ng hustisya sa kaso ni Nida Blanca ay tila salamin ng mga nakabimbing kasong patuloy na naghahanap ng katotohanan. At hanggat nabubuhay si Kay, patuloy siyang makikipaglaban at maniniwalang balang araw, malulutas din ang kaso sa pagkakapatay sa kanyang ina. Tila dinala na sa libingan ni Rod Strunk ang mga sanay sagot sa mga katanungan sa pagkakapatay kay Nida Blanca. At kahit walang kasiguraduhan ng pamilya na makakamit pa nila ang hustisya, patuloy ang kanilang pakikipaglaban para sa katotohanan. Magandang gabi. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed.